Isang nakakabahalang kaso ng kalupitan sa hayop ang nakunan sa kamera. May nag-iwan ng kahong may 5 pusa sa Don Easley Park tapos agad umalis sakay ng sasakyan. Ipinapaliwanag namin ang nangyari nang dumating ang mga investigador sa kanyang pintuan at kung bakit di umano'y itinapon ng babaeng taga Florida ang halos kalahating dosenang bagong silang na kuting na parang basura. Nangganak sila sa likod bahay kaya gusto naming alisin sila. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ngayon, sobrang mahilig talaga ako sa pusa. Alam ng lahat ng nakakakilala sa akin kung gaano ko kamahal ang mga pusa ko, sina Megan, China at Buttons na sumalangit nawa. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit itatapon ang kahon ng 5 inosenteng kuting imbes na isuko sa ampunan. Abril 6, 2026 na ngayon. Nasa Wilton Manors, Florida tayo, mga 20 minutong layo mula Fort Lauderdale. Nung araw na yon, may natanggap ang Wilton Manors Police Department na abiso ukol sa posibleng pagmamalupit sa hayop. Ayon sa ulat, may video ng insidente na kumakalat sa social media. Ibinigay ng tumawag sa pulisya ang home surveillance footage na nagpapakita nito. Alas 10:07 ng umaga, noong ika-5 ng Abril, 2026 isang pulang Kia Forte ang huminto sa may pasukan ng parke. Hindi ito nagparada sa tamang paradahan, bagkus ay huminto lamang ito sa tabi ng gate. Isang babaeng puti, edad 30 to 40, kayumangging buhok, may tattoo sa kaliwang braso at nakasalamin, ang bumaba mula sa upuan ng driver. Ang babae na kalaunan ay nakilalang si Catherine Luciano, ay nagpatuloy sa pagkuha ng isang malaking karton mula sa likurang upuan at dinala ito papasok sa pasukan ng parke, lampas lang sa puting gate. Isang lalaking nakasumbrero at salamin ang bumaba mula sa harapan ng sasakyan at tumayo sa tabi. Si Luciano naman ay sinusubukang buksan ang kahong nakatape. Tumalong palabas ng kahon ang kuting papunta sa sahig. Pagkatapos, itinumba ni Luciano ang kahon at nahulog ang 4 pang kuting. Binalik ni Luciano ang kahon sa sasakyan at umalis sila ng pasahero sa parke. Iniwang mag-isa ang 5 kuting. Nang lumabas ang surveillance video sa social media, napabalita ang kaso. Baka narinig mo na ito nung Lunes nang nakunan siya sa kamera habang iniiwan ang kahon na may 5 pusa sa Don Easley Park sa NW 20 Street, Wilton Manors. Tapos bumalik sa sasakyan at umalis. Ayon sa ulat ng insidente, sobrang gutom ng mga kuting. Iniwan sila ng walang pagkain o tubig. Napansin din ng pulisya na noong mga araw na iniwan ang mga kuting, sobrang init at maalinsangan sa labas. Ang panahon ay nasa humigit kumulang 85 degrees at maaraw. Ayon sa ulat, iniwan ng mga kuting malapit sa abalang kalsada na maraming sasakyan. May babala rin sa parke tungkol sa mga mandaragat gaya ng buwaya. Dahil sa mga salik na ito, hindi ligtas o angkop iwanan doon ang mga kuting. Nahanap ng pulis si Catherine Luciano nang makita sa kamera ang plaka ng kanyang sasakyan malapit sa parke. Noong Abril 9, kinausap ng pulis si Catherine. Kayo po ba si Gang? Luciano? Sige po, kailangan lang po namin kayong kausapin tungkol sa isang insidente na nangyari sa Moulton Manor. Hindi ko po alam kung nanonood kayo ng balita or may social media po kayo or kung ano man. Wala po kayong ideya kung tungkol saan ito. Nagkaroon kami ng insidente sa Moulton Manor tungkol sa maraming pusa at kuting. Dahil nakita namin ang mga sasakyan at laka, natundon namin kayo. Gusto lang po talaga namin malaman kung anong nangyayari. Oo, kasi yung kapitbahay ko may maraming pusa at napadesisyonan naming iwan sila doon. Yun lang po. Sige po. Oo, naiintindihan din naman. Yung mga pusa, mabilis dumami at baka may mga ligaw din dito. Oo, nanganak sila sa likod bahay at gusto lang talaga namin mapaalis sila. Sige, pero kapag ginawa mo yon, krimen yun. Plano ng pulis arastuhin si Catherine. Pero sabi niya, kailangan niyang pumasok sa trabaho at umaasang makakalusot gamit ang tiket. Sige, kailangan ko lang basahin ang iyong mga karapatan at pagkatapos ay pag-uusapan natin kung anong nangyari. Kailangan ko na bang umalis para makabalik sa trabaho? Oo, mari naman. Ibig ko sabihin, bibigyan ka namin ng oras para makapag-ayos ka ng mga kailangan mo. Gusto ko lang siguraduhin na nandito ka at tatawagan mo ang trabaho mo para maayos ang lahat. Ayoko rin gawin to pero humalat na kasi. Di ko lang alam kung nakita mo na sa balita. Hindi ako na ang lalapit sa kanya. Pinto, pangalan ng pusa niya, pero tinatawag namin siyang okay. Sige, sandali lang sa mga kapitbahay mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga kapitbahay mo. Kakausapin namin sila pagkatapos. Kung gusto mong ayusin ang mga bagay sa trabaho, pwede mo naman gawin. Sabihin mo sa kanila na hindi ka muna makakabalik. Sige, pwede mo bang ipaniwanag ang proseso? May anak din kasi akong lalaki. Kailangan kong sunduin. Kailangan mo rin magplano dito balang araw. Sige. Hindi naman ito matatagal. Sa totoo lang, yung insidente, pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado. Pero mga minor na paglabag lang ito.
Pero dadaan ka pa rin sa proseso. Kaya gusto kong siguraduhin na maayos mo ito kasama ang anak mo at iba pa. Sige. Dito ka daw sa labas, ha? Huwag kang papasok. Sige. Pare-pare, hindi mo ba nakikita? Oo, manatili ka lang sa labas. Hindi. Sinabi niya manatili ka sa labas. Sinasabi niya manatili ka dito. Hindi niya sinabi na umalis ka. Sinabi niya, huwag kang makipag-usap sa mga kapitbahay mo. Sige, so dahil sa mga puting, parang kaso misdemeanor ang isasampa nila or kung ano man. Hi, kamusta? Ako si Detective Plant ng Multi-Ultimate. Mabuti naman. Well, hindi ko alam kung nakita nyo na sa balita o sa social media. Pero kumakalap na ito kahit saan. Alam mo, sa kasamaang palad, naiintindihan ko kung anong sinusubukan mong gawin dito. Gets ko. Naiintindihan ko ang sitwasyon ng mga pusa. Pero kapag iniiwan o pinapabayaan sila sa abandonadong park, kalupitan yan sa hayop. Kaya bawal gawin yon. Dapat sana, alam mo, madali lang ang proseso. Ang mangyayari ay mabook ka, pupunta ka sa opisina ng Broward Sheriff, pero dahil ito ay isang misdemeanor, may criminal record ka ba? Wala. Sige, wala siyang record, kaya malamang papayagan siyang mampiyansa agad. Pare ito na lisensya ng pagmamaneho. Oo, kaya baka makaalis siya agad. Di ko rin alam kung gaano katagal, pero kailangan namin gawin ito. Heto, pwede mo ba siyang tawagan? Sige, wala ba kayong ticket na pwedeng ibigay sa kanya? Wala. Kailangan ba siyang i-detain? Sa kasama ang palad, oo. Alam mo, ganun talaga ang proseso. Lalo na kasi, alam mo na, 5 ang kuting, kaya mas mataas ang bilang. Pero, misdemeanor pa rin naman ito. Hindi naman ito felony, kaya dapat makalaya ka agad sa piyansa. Hindi na natin kailangan gawin yan. Oo. Hindi tayo ang nag-decision yan. Pero, yung video, hindi galing sa pulis, kundi sa publiko. Baka kapitbahay, kasi direkta kinukunan yung parke. Wala talaga akong magagawa nang kumalat na rin yung video na yon. Sige. Gusto ko lang, alam yun, gusto ko lang siguraduhin. Siyempre, ayaw ko mawalan ka ng trabaho or mawalay ka sa anak o kung ano to man. Kaya gusto ko talagang bigyan ta ng oras para ayusin yon. Pero kailangan talaga natin. Saan siya pupunta? Opisina ng Sheriff ng Broward, nasa downtown Fort Lauderdale. Sige. Sige, iiwan ko ang pitaka ko sa loob. Baka mapalapit ka sa puso ko. Pagkatapos, kapag nandun na tayo mga 1 oras o higit pa, i-check lang site para malaman mo kung magkano ang piyansa niya at iba pa. Naayos ni Catherine ang kailangan niya. Binigyan siya ng Miranda rights ng pulis at nagbigay siya ng paliwanag kung bakit niya umano itinapon ang isang kahong puno ng mga kuting na parang basura lang. Tama ang pwesto mo. Gusto mo ba akong kumanta nun? Pahayag? Gusto mo bang pag-usapan ang nangyari? Oo, ibig kong sabihin, pwede kong ikwento sa inyo kung anong nangyari. May iba pa kaming kuting na dinala ko sa Humane Society, pero hirap silang tanggapin dahil puno na raw sila. 6 lahat yon. 4 ang namatay. At 6 talaga ang nakita mo dito, Naruna. Oo, sa likod bahay ko, kasi may Easter party kami noon, doon namin nakita lahat ng kuting. Allergic ang anak ko, kaya sinusubukan ko lang silang alisin. Pero nang kukunin ko na ang mga kuting, sinabi nila na kailangan daw patulugin ang mga ito o ibalik ko kinabukasan. Hindi nila pinadali ang proseso, parang ayaw nilang tumanggap ng mas maraming pusa. Kaya iniwan ko na lang sila, ayaw kong ibalik dito kasi ayaw kong bumalik sila. Sige, wala akong mga pusa. Way inang kusang laging buntis sa likod. Siya ba ang problema? Ibig kong sabihin, May ilang pusa kami rito. mula sa bahay. Dadarating. Ang issue ay, ibig kong sabihin, pupunta ako. Alam mo na kasi, sinubukan na nilang pumunta sa Humane Society. Kung hindi ito madali. Sa kasamang palad, hindi pwedeng basta iwan ng mga yon sa parke o pampublikong lugar nang walang tamang silungan. Nagiging parang pag-abandona na yon. Kahit na hindi naman sila sa akin. Kung babasahin mo o i-research mo yung batas sa pag-abandona ng hayop, kapag iniwan mo sila ng walang pangkain, tirahan o pangangailangan, itinuturing na inabandona sila. May iba pang ampunan bukod sa Humane Society. Marami talagang ampunan. Nandun kami at tumawag kahit sa anong Sabado. Oo, at iniwan ko ang numero ko. Hindi naman na parang nagising lang ako at nagdesisyon na basta na lang silang iwan doon. Hindi ganon. Sinusubukan ko lang talagang hanapan sila ng ibang mapupuntahan. Alam kong parang masama pakinggan, pero wala talagang ibang lugar na tumatanggap sa kanila. Sige, ibig sabihin, sinubukan mo munang pumunta sa ibang mga shelter?
Oo, tumigil ako sa Humane Society 2 beses, nung Sabado at Linggo. May iba ka pa bang sinubukan? Oo, tumawag ako sa Wildlife Rescue, tumawag din ako sa ilang lugar. Tumawag siya sa ilang lugar, pwede hitang ipakita. Pero iiwan sila sa parke na walang pagkain or masisilungan. Parang, gets mo ba ang sinasabi ko? Kita mo, tumawag pa nga ako, kinausap ko ang mga tao para tawagan lahat ito nung Sabado, para hanapin, well, Iminamungkahi ko na gawin mo, pero di ko alam kung may inang pusa dito. Kailangan mong mag-isip ng paraan. Alam mo, may mga programa na pwede mong ipa-spay at neuter sila ng mas mura. sabi niya kung makita ko ang inang pusa, dalhin ko sila pero di ko siya mapapunta. Sinikap kong gampanan ng tungkulin ko bago ako umalis. Naiintindihan kita. Pero alam mo, kailangan mo, habang nagmamaneho ka papunta sa park, alam mo, may iba ka pang mga bagay na dapat isipin muna. Alam kong sinabi mong sinubukan mo, pero hindi mo pwedeng basta iwan sila sa park. At saka wala ka pa talagang makikita sa media or kahit saan. Hindi, kalat na ito. Oo, kasi ang mga tao, alam mo yon, naiintindihan ko. Gets ko ang point mo at ginagawa mo. Pero pag nasa harap ng tao at nakita ko may tatapon ng mga pusa, hindi maganda dating nun sa kanila. So, nagawa mo na ba ng paraan para sa iyong... Sinabi ko na sa trabaho, kukunin ko lang wallet ko para makasama sa'yo. Iwan mo ba dito ang alinman sa mga alahas mo? Ito ba yung kahon na ginamit mo sa mga pusa? Buti may kahon. Huwag mag-alala, lalagyan natin ng tape. Oo, naniniwala akong ganun nga. Idodokumento ko ito. Oo, nakita ko yon. Gagawin ko lang. Ito ang kahon na ginamit. Parehong tape. Parehong mga marka. Hindi. Sa tingin ko, nasa opisina ko ang work phone ko. Gusto mo bang kunin ko ito o hindi? Ha? Kuha ko. Sige, kunin mo. Pumasok sila. Naiwan niya ang alahas sa bahay. Gusto niya sanang dalhin yon. Meron ka pa bang ibang piercing o kung ano pa man o kung ano pa man? Huwag kang lalabas. Simula bukas, ayusin mo ang kilos mo. Alis muna, sandali. Dahil sa kaso ni Catherine, nag-post ang Wilton Manors Police Department sa social media para magbigay ng impormasyon at resources tungkol sa alagang hayop. Saan dinadala ang mga ligaw na hayop? Surin ang mga animal shelter at rescue groups sa inyong lugar. Kontakin lahat ng shelter para makahanap ng ligtas na lugar. Magandang gamitin ang Pet Finder para sa paghahanap. Para sa mailap na pusa, pwede ang trap, neuter, vaccinate, return. Sabi ni Catherine, sana hindi na niya ulit maranasan ang ganitong problema. Naiintindihan mo ba? Alam mo, naiintindihan mo ba kung ano ang mga kasong ito? Ibig kong sabihin, oo, diretso lang na pagtatapon ng mga sasakyan o yung pag-abandona. Well, Pag-abandon. kahit na ito ay nasa. Ating isipan. Oo, tama. Sabi ko nga, may kumakalat na video na hindi mula sa pulis. Hindi ko ito nakita, pero alam ko galing yon sa cheque. Ibig ko sabihin, alam mo, yung mga manhilig sa hayop ay medyo, alam mo, na walang awa sa isang banda, pero lalabas at lalabas din ng mga video. Kaya malamang may mga kaso na agad, maliit lang naman ang mga paglabag. Haya! Alam mo, wala siyang Sige lang, wala siyang kriminal na record. Kaya kahit sino, pwedeng tumingin dito. Oo, kapag siya ay nakalaya na, tingnan mo ang website, yung BSO Pets na website. Pasensya na, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pasensya na. ayas naman ako. Siyang lalaki ay susunduin. Kung magkakaproblema kayo sa mga pusa ninyo sa hinaharap, alam nyo, pwede namin ibigay sa inyo ang mga mapagkukunan kung saan kayo pwedeng kumuha ng tulong para sa kanila. Huwag mag-alala, lilipat na rin ako dito, kaya di na mahalaga. Hindi naman talaga ako nagkaroon ng problema tungkol sa mga pusa. Yun lang ang opsyon. Yun na, ipapatulog sila at sa tingin ko hindi dapat tinapatay kahit anong hayop. O, yan na lang kayo ng nanay ang anak niya.
Oo, kasi yun yung naging problema nung kinuha ko yung bounce house sa likod. Kakaanak lang nila. Sabi niya, mga 30 minuto pa lang daw. Nandito pa ba si Mami Pusa? Hindi ko alam. Normal lang naman yun. Hindi muna ako lalabas sa likod na yon. Sige po. Parang kinakain niya ang mga puting. Kinakain ng pusa yung mga sanggol. Oo, tinitingnan namin sila. Yan ang pangunahing problema. Kaya kami nagsimulang tawagan ako kahit saan. Kasi sinasabi namin na hindi, itlog yon. Naghahanap ng mga bata, pero hindi siya napunta sa harden. Noong isang araw, Allergic pa nga siya. Mansanas, parang lima. Oo. Hindi ko iniisip na gusto lang natin silang ilagay kung saan dahil may sense yun. Kailangan mo lang silang ilagay sa tamang lugar. Alam mo yon, yung mga kailangan nila at dalhin sila sa tamang lugar. Alam mo, sa veterinaryo nila o kaya sa isang ampunan, meron namang ibang mga shelter na hindi pumapatay ng hayop. May malapit dito na van pet rescue. Kaya. Pero tinawagan ko na talaga si Wilder. Sinabi mo ba yun? Tinawagan ko na rin ang ilan pang iba dito sa paligid. Hindi nila sinagot or kaya naman ay sinabi nilang kukunin nila ang mga yon. Oo, gaya ng sabi mo, ilalagay ko yun sa ulat para mabasa ng hukom. Sisiguraduhin ko rin na siya ay maintindihan kung saan ka nanggagaling. Pero alam mo, tulad ng part na iniwan mo siya, pampublikong park rin yun. Kailangan mo ring isipin kung nasaan ka. Huwag mong buburahin ng alinman sa mga tawag na iyon sa telepono. Oo, wag mo silang burahin. Ipinakita ko, Itago mo lahat. oo, ipapadala ko sa kanya yung akin. Ipinapakita na ng magandang intensyon, parang, oy, sinubukan namin. Inaresto si Catherine ng pulis at sinampahan ng kaso ng pang-aabuso at pagpapabaya sa hayop. Parang sa transportasyon, kailangan kang pusasan. Pero pagkatapos nito, pwede ka na namin ipadala. Isa rin akong mang-aawit. Kailangan ko tapusin ang PTO. Hindi ko alam kung alam mo ito at sasabay doon. Mo ba ako ang matago ng mga susi mo? Gusto mo ba ng mga susi? Hindi, kasi kung umalis ako, kailangan ko ring bumalik agad. Wala ka namang lakad. Diba? Okay. Wala ka naman dala, di ba? Wala namang ganon, di ba? Ako, like, Sige, at alam mo naman ang number niya, yung iba sa mga yan kabisado ko na. Palagi lang ako sa bahay. Gusto mo bang isulat ito para sa kanya sa isang papel para madala niya? Isulat mo dito sa papel at pagkatapos ay pwede natin isulat sa talaan ng ari-arian. Sige. Pupunta na ako dyan. Tara, maglakad tayo. Dito tayo papunta sa kotse. Dadalhin namin ng telepono, kaya kailangan mo lang isulat ito para meron ka kopya. Kasama mo, oo. Taking. O, ibig ko sabihin, hindi naman namin sinusubukan maging gaya no sinabi ko, naiintindihan ko ang ginagawa mo. Ganito talaga ang batas, kaya itago mo lahat ng meron ka para mapakita mong sinubukan mo ito. Kung titingin ka sa social media, tandaan na matindi ang mga tao roon. Wala naman talaga akong pakialam. Gaya ng sinabi ko, hindi naman ako pumupunta doon. Oo, alam mo kung kanino mo dapat ilagay ang tiwala mo. Yun lang naman ang mahalaga. Ayos ka dyan. At alam mo, sa page namin, parang maraming tao ang hindi talaga alam kung ano ang gagawin sa mga pusa at iba pa. Kaya mas parang pang-edukasyon talaga siya. Pwede ko bang ilagay ito sa harap? Pwede mo bang ilagay ito sa harap? Oo, kasi ang gagawin mo lang talaga ay magsusulat ka lang kay RPD. Kaya mabilis lang yon, 1 minuto lang yan. Oo. Meron tayo, oo. nandun na, isasama namin yan sa'yo. Hindi ka man sa kanya, pero kami ay, Sila ang may kustodiya sa'yo, dinadala ko lang gamit mo. pupunta na tayo sa susunod. Salamat, pinahalagahan ko ito. Dinala muna si Catherine sa himpilan ng pulis bago sa Broward County Jail. Pagdating mo ron, doon magsisimula ang proseso.
Pagkatapos ka nila may proseso, bibigyan ka nila ng pagkakataon. Nilabas ka mula sa Salvador. Leon, bakit tayo punta doon? Punta ka sa... Opisina ng Sheriff ng Broward, ang pangunahing general. Doon kayo po proseso, makikita ang hukom, at pwedeng tumawag sa telepono. Huwag mo munang tanggalin ang ilang talampakan pa. Pagkatapos, magsisimula tayo ulit. Hindi ka nakatira ka sa gitna ng lagusan. Hindi kami yon. Libre ang kulungan. Ibig kong sabihin, kung kaya nilang kunin silang lahat, ang ganda siguro nun. Oo, parang... Parang Lalapit na lang ako. Sa kabila. Sige. pakisapunin mo. Salamat. Palpalain ka ng Diyos. Sandali lang. Ingat sa paglakad, medyo basa. Pwede mo ba akong tulungan ng kaunti? Pwede mo bang tingnan ang salamin ko? Pakisap. Nasa iyo ba telepono at yung maliit na papel ko? Oo, yung ginawa mo. Yung may mga numero ng telepono, tama? Isusulat po sila sa ibang papel para sa'yo. Ikot ako dito. Sige, pumunta ka sa tindahan. Sige, akit tayo sa hagdan yan. Sure, Tumayo ka sa itim na kahon at humarap sa bintana para sa akin. Pasensya na. Lalagyan lang kita ng band-aid. Lalagyan lang kita. Sige, bumaba ka. Ilalagay ko ang poses sa harap mo, ha? Sige, isuot mo na ito at ilagay mo muna kamay mo. Diyan, dito. Sige, may suot ka bang alahas o piercing? Natatanggal ba ang sing-sing sa ilong mo? Oo, hindi ko kaya. Oh, sige, sandali lang. Ayon sa WPLG, sinabi ng hukom kay Catherine na bawal siyang mag-alaga ng hayop habang nasa pre-trial release, na di umano'y ikinapang-isi niya. Nahaharap siya sa 5 kaso ng pagpapabaya at 5 kaso ng paglabag sa konserbasyon ng hayop, gaya ng panggugulo, pananakit o pagpatay. Pinalaya siya mula sa kulungan matapos magpiyansa ng $5,000. Ayon sa online court records, si Catherine Luciana ay hindi umamin sa kanyang mga kaso, napawang mga misdemeanor.
Nakatakda ang susunod niyang pagdinig sa Hunyo 12. Maganda rin ang balita, naampon na ang 5 kuting. Salamat sa pagsama sa Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.